natong babation sa atong mga nindot nga smile karong kabuntaga. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. This is the day. Atong ipakisa ang atong pagminahalay sa matag usa mga igsoon. Because natakaroon nag-iusa. Aron pagpasalamat sa tungboy nga Dios. I'll be glad in it. This is the day that the Lord has. Salamat karong kabuntaga o Dios. Be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has. Once again mga igsoon, this is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has. For the last time mga igsoon. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Hallelujah. Sige magamputa. Amahan ng langit nung Diyos, Ginoo, salamat kay Ginoo ning kabuntagon. Lord, salamat sa imong oras nga imong gihatag diri kanamo o God. Lord, sa nabilin nga oras among isalig diha kanimo. Ingon man Lord sa mag-share sa imong pulong, ikaw magadihog kaniya, ikaw magahatag niya ang mga pulong nga among madungog Ginoo nga kanang mga pulong nga Ginoo nga naghatag man gani nagpagtulunan giya og panghimangno sa among kinabuhi Ginoo. Salamat Lord imo kanang gipaabot diri kanamo Lord. Lord, salamat pud Lord sa pag-anhin namo Lord, nga ikaw ang Diyos naghatag kanamo proteksyon sa dalan, nga ikaw nagahawan nga nagtultol diri kanamo Ginoo paingon sa imong simbahan o God. Lord, salamat sa nabiling oras amo isalig diha kanimo sa pangalan ni Ginoo Kristo. Amen. Amen. Praise God. Once again, maayong buntag mga igsoon. Pwede ba nato ipakita ang ato mga panagpay karon nga malipayon para sa tungpoy nga Dios? Ato sa palakpakan once again ang atong Dios nga maayo kaayo mga igsoon kanang kusog nga pakpak. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kumusta mga igsoon atong kabuntagon karon? We are so blessed. Tungod kay atong gipili nga mag-una og simba para sa tungpoy nga Dios. So karong kabuntaga mga igsoon, pwede ba nato ingnon utro atong tapad nga nalipay ko mga igsoon kay naa ka karon nagkita na pud ta. Praise God mga igsoon. So karong kabuntaga atong daygon ang atong buhi nga Dios, atong pasalamatan nga karon nga first Sunday sa tuig 2026. Tungod kay malipay ta mga igsoon nga pudayon sa tungpoy nga Dios. Pwede ba nato sayawan ang atong Dios atong daygon sa malipayon nga panagpay. Yes, Lord. Walay butang
kanimo mga pagdahi, good Dios, karon mga igsoon in this morning, as we humble ourselves, atong welcome ang atong kasing-kasing sa atong sa balaang espiritu mga igsoon, atong kantahan ang Dios nga kasaligan. Lord, wala gyud ka nagbag-o, Dios. Sukad sa una hangtod karon, hangtod sa katapusan, Lord. Walay kausaban na imong pagtagad, paghigugma sa mong kinabuhi, O Dios. Atong pamalandungan ang kanta, mga igsoon nga ang Dios matinudaanon. Kasaligan, wala tay kahadlok o kabalaka kay ang Dios ang atong kahayag. Kanunay, yes Lord. Salamat, O Dios. Amo kang awitan, Lord. Pagadahigon, O Dios. Walay kahadlok o kabalaka ang mong kinabuhi, Lord. Kay mong saad, matinuod, O Dios. Walay kahadlok o kabalaka. Kaya saad mo, Ginoo, magauban ka. Karon ug sa walay katapusan. Thank you, Lord. Walay makulang kanako ko, anaa ka. Sa kangit-ngit man, O Dios, ikaw mo kahayag ko ka. Kahayag ka, ang agianan ko, gidanagan mo, halangin ka, Ginoo. Akong hangyo ang tanan pagpataas sa gamot, kasaligan. Kasaligan, kung dili ka mapukan. Kay Dios ka nga kabahanan, kay Dios ka nga
tanang pagdaig. Imo lang, Diyos. Imo ang tanang dungog. Tanang dungog, basta dungog. Diyos. Ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanang pagdaig. Imo ang tanang pagdaig. Lamang, Diyos. Namilain mo, Imo ang tanang ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig. Kanimo lamang, Diyos. Holy Spirit. Imo ang tanang ang purong-purong sa himaya. Kanimo lamang tanang kadungganan, Lord. Yes, Lord. For the last time, my son, imo ang tanang pagdaig. Imo ang tanang pagdaig. Hallelujah. Kanimo lamang, Diyos. Ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang Kanimo lamang ang tanang, Diyos. Salamat sa imong bumba, Lord. Salamat sa imong kamayo. Pasalamatan ang Diyos Kriston. Hallelujah. Dalay kong gangan, Diyos. Walay kasama, Lord. Ang Diyos na kasaligan. Diyos na matulunganon. Diyos na mausapatan. Diyos na mastungan. Hallelujah! Come on! Ato yata ang pinaka-the best na mapagsimba, pagpasalamat, pagpakpak para sa atong buhay ng Diyos! Hallelujah! Lord, salamat kayo sa imong pagkamatindanon. Salamat sa bagong sinugdanan, Lord. This year, 2026, Ikaw po ang Diyos katakos sa tanan mga pagdaig, pagsimba. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo. All our lives, oh God, you have been faithful. Ang imong pagkamaayo, Lord, imo ang ipasunod sa imuhang mga katawhan, oh God. As you said in your word, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. And Lord, tinuod, oh God, ang among life, Lord, are a testimony sa kadakong pamatuod, Ginoo, sa imuhang pagkamaayo, sa imong grasya, sa imong pag-uban, sa imong pagpanalangin, sa imong pagpalambo, Ginoo, sa among mga kinabuhi. And Lord, this new year, this very first Sunday of the year, Ikaw lamang po, Lord, among giisa. Ikaw ang sentro, Ginoo, sa among pagsimba. Mga people of God, remember, dumdumi ang mga kayo. Nagibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Yun sa paghigugma sa Diyos, ang iyang pagpanalipod sa imong kinabuhi, sa imong pamilya. And in your seat, you can thank God heartily sa imong kinasingkasing. Pasalamati ang Diyos. Hallelujah. Yes, Lord, we are thankful. We are thankful for you, Lord. We give you thanks. We give you praise. We give you honor. We give you thanksgiving. Lord, ikaw gyud ang takos sa among mga pagsimba. Sa pangalan Ginoong Jesus.
Amen and amen. Before tamo lingkod, paki-high five o tulo ka tao sa wala, sa tuo, sa likod, sa tubangan. Ingnan siya, Happy New Year! Praise God! Yun, murag, dugay kay wala nagkita, no? Sa katuig po, bago nag-abot. Aw, dili day. Ano lang po, pastor? Isa ka semana. Atlan lang, no, nga. Last Sunday, 2025. Karon 2026 na, no? So, murarag, isa ka tuig po nang ninglabay. Pero, tinood po, salamat jud kay sa tong Ginoo nga wala jud ta niya pasagdi. Amen po ba? Kinsa ba mo agree, wala jud siya pasagdi sa Ginoo. Amen and amen. So, kaya po, di ko maglangan. Ako pong i-welcome, matag-usa, nga naadiri karon. Good morning po. A blessed Sunday. First Sunday of the year. Sa tanan po nga naadiri karon. Ako po si Kent Mendoza, the church pastor po of Jesus is Lord Church, Tangub City. And in behalf sa ato ang pinalangga nga Bishop Brother Eddie, ang ato ang spiritual director and president of the Jesus is Lord Church Worldwide, I would like to welcome you all to our worship and healing service. This is our first service sa first Sunday, no, of the year, no. So welcome po sa tanan. Ang atong nasudlan nga simbahan is the Jesus is Lord Church Worldwide diri sa atong local sa Tangub City. This is a church not only here sa Tangub but in almost all provinces of the Philippines and in 74 countries all over the world. So, again, in this brand new year nga gihatag sa Ginoo, nagpasalamat ano sa iyang gipanghimo sa itong kinabuhi. Happy New Year. Next, paki-flash na kuya. Happy, blessed, victorious New Year sa tanan, no? So again, ingnay mo tapad, Happy New Year, no? Happy New Year. So, a new year, a new beginning, pero wala, dili siya beginning nga back to zero. Kundi beginning siya nga dala-dala nato ang mga lessons, dala-dala nato ang mga learnings gikan sa Ginoo sa 2025. And we are expectant. Kasabay na expect sa Ginoo nga napa siya daghang buhaton sa inyong kinabuhi. Amen. Kaya po this year, Jesus is Lord over 2026. So may we continue to make our Lord God the center of our lives and continue to let our Lord Jesus reign sa atong matag-sa kinabuhi o ang iyang lordship mo magpadayon sab diri sa tuig 2026 sa atong mga individual nga mga kinabuhi, sa atong pamilya og labaw sa tanan, no, atong ipag-pray, no, tugyan na nato Lord, di namin mabalaka kay ikaw mo ang magbalantay, no, walay makulang kanamo ingon ang Salmo 23:1. So ato nang itugyan sa Ginoo atong 2026. Dili to ta nasayod sa unsay may tabo, pero ako sumala sa pulong sa Ginoo ug sumala sa tunang sinati, di ta pasagdaan sa Ginoo. Inay mo ta pa, di ka pasagdan sa Ginoo. Kaya balik pod ang pautana, munang ayaw pod pasagdi imong relasyon sa Ginoo. Amen. Amen. Sa atong pagsunod sa bagong tuig, no, kung ikaw nagsugod, no, nga sincero sa imong pakigrelasyon sa Ginoo since last year or years before, let me say to you, no, that you are not starting from nothing. Wala ka nagsugod karon 2026 nga wala. No, again, baliko na ako, wala ka nagsugod sa zero. No, ngano man tungod kay you are starting with everything because God is with you. Amen po ba? Amen, no? Tanang learnings, katutanan po, kisabay daghang gitudlo ang Ginoo last year. Dagan bang mensahe, dagan bang gitudlo ang Ginoo, usay sa wali, usay sa kinabuhi, no? Gitudloan ta sa Ginoo, katutanang naagian nato, natoy purpose. Kaya po ato tong balunon sa tuig 2026, mas wise na ta, dili nang wise ha. Lahi clever, no? Dili kundi mas maalamon, mas nagsalig sa Ginoo, no? Holy Spirit dependent and
naay faith, no? Labaw sa tanan naay faith, naay pagtuo that God is with us, no? God is with us, therefore we have everything. Pero kung ang uban or ang nadiri or ang naminaw ani nga sermon, might say basig karon lang ka nag-start, no? Let me also tell you, it's not too late, no? Dili pa po ulahi ang tanan. God can still work wonders sa imong kinabuhi if only you allow God to move this 2026, no? So kung karon lang ka nagsugod nga seryoso, dili pa ka ulahi. Napagibuhato ng Ginoo. Wala pa ta na ulahi, no? So but before we go on to the word of God, no, nga atong padunggon karon og i-apply sa itong kinabuhi, dapat muna inay mo tapad mag-refocus. Kinsay nakatry anang mag-set up kag kamera. Dayon pagkauman na okay na to, dayon hawa ang imong picturean, di ba imong i-refocus kay basin og ang atubangan medyo blurred, no, nabali ang background mo na klaro, ang taong gipicturean nahanap, no? Kana ba atong ganahan pag magpicture ta dili, di ba? Bahala ganig halap ang background, no? Ingon pa nila mas nindot kay bokeh effect. So blurred background, basta ang subject, ang gipicturean nimo klaro. Kaya po kita karon tuiga mag-refocus ta. Ato sang klaruhon, no? Unsa man gyud day importante, what matters most kay basin yag mag-apas nang ta sa butang nga diin dili day mo'y gustong apson nat, dili mo'y gusto sa Ginoo nga atong apson or hatagan og pagpakabana, no? Kaya po ingon ang Biblia, Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Maklaro na ba? Ingon po diha, so if you have been raised with Christ, kinsabay giluwas sa Ginoo diri. Amen. Kita nga gibanhaw na gikan sa namatay na ang daan nga kinabuhi, nabanaw na ang bagong kinabuhi kauban ni Kristo. Unsay sugo sa Ginoo? Say sunod ato, seek the things above. Balik ko na ako. Unsa daw? Seek the things above. No, pahitaa ang butang nga naa sa langit nun nga mga butang, no? Dili tong diri lang taman. Dagang tao ang ilang focus pangyuta ra. Nanimaho nang maray sumpay. Unsay dagang tao diri ang ilang focus pangkalibutan ra. Ang ilang focus walay sayop nga makatrabaho kag nindot, makahuman kag eskwela, walay sayop ana. Pero kung kana rampod tanan ang imong ugmaron sa tibok tuig, wala na kay panahon sa mabutang. Gusto ang Ginoo nga hatagan natong panahon. Let me remind you, muni sugo sa Ginoo, pangitaa ang mga langit nun nga mga butang. No, ayaw daw pag where Christ is seated at the right hand of God. Ang gusto sa Ginoo pangitaon nato iyang paghari. No, I do believe wala ta na sayop, dili kita kundi wala na sayop ang Ginoo nga gibutang ta sa kung asa ta karon. Kinsay mo agree na? Gibutang ka ana nga trabaho, gibutang ka ana nga negosyo, gibutang ka ana nga eskwelahan, wala po na sayop ang Ginoo. Kaya po gusto ang Ginoo nga pangitaw na to ang paghari niya sa lugar nga din asa ta niya gibutang. Wala na sayop ang Ginoo nga diha ka nga pamilya. Kay gusto ang Ginoo ikaw mo pray nga muhari ang Ginoo sa imong pamilya. No, kung ang muhari sa pamilya nato sa una, mga bisyo, mga Diyos-Diyosan, ato'y pray nga, Lord, ikaw na po nang maghari sa among pamilya this 2026. Kaya po, ingon ang Bible, set your minds on things above, not on earthly things. Shift from temporary earthly focus. Balhin daw, gikan na anang temporaryo ra nga mga yutanon or kalibutanon nga mga butang nga dako og chance nga ipahilayo ra gyud ta sa Ginoo. Amen ba? 2025 kumusta? Kano sa aman ta mas naduol sa Ginoo katong nagsigita og apas sa mga kalibutanong butang or katong gasigi na taghatag panahon sa mga butang iya sa Ginoo.
Diba? Remember that, no? Dili ta, mas nalayo ta sa diyang sige lang taog. Sige lang taghatag panahon sa mga yutanong butang. Kaya asa man nato i-focus, pastor, atong una-una, have that eternity mindset. The last anniversary nato, ingon na sila yung mga quote nga ginaingon dito nga, rapture ready, prepared for eternity. No? Anytime, kung gusto mo balik ng Ginoo, then walay dili ta mahadlok. Kabaluta nga di ta pasagdan sa Ginoo. Ingon ang Bible, kung unsay rason nga maluwas ta, isa ra gyud kung mutuo ka kay Ginoong Jesus. So you're rapture ready, Lord, anytime. Ano man, ang 70 years dili ka kumpara sa walay katapusan nga kinabuhi. Sa mga nakaapil og morning prayer, no? Nadungog nato tong example sa unsa ang eternidad. Giunsa pag-quantify ang eternidad, unya ato na isgutan. No, grabe to. Kumingking na ganito. Diba? Sa mga naka-appeal. So, unya, ako na i-share, no? So, mubaling tagikan sa pagpahimuot o pagtagbo lamang sa atong unod nun nga matinguha nga dakog tsansa pod nga mudala lang nato sa pagpakasala. Kung atong unod ang atong tumanon, kung si Jesus pa, giingnan niya yung mga disciples niya sa Gethsemane. Dili ba mo kaampo? Bisag isa or duha lang ka oras? Ngano man, gidala ni Jesus sila, yung mga disciple, pila to kabuk? Tulo ba to? Tulo kabuk dito sa Garden of Gethsemane. Pagkaugma, mamatay na ihatag na ni Ginoong Hesus yung kinabuhi. Unsay nahitabo? Imbes gignan sa Ginoo mag-pray sila. Unsay nahitabo? Nangatulog. Oo, walay problema matulog, pero kung natulog ta sa panahon nga magampo, marag naay problema ana, no? Oh, walay problema ang magpahulay, pero kung wala na dili na mo'y gusto ipabuhat sa Ginoo sa ato karon, then pareha ta maingnan gyud ta ni Jesus. Ingna, pray para dili mo mahulog sa panulay. Lest ye enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So sometimes atong unod, so kuwahi sa atong spirito, di ba? Atong spirito, gusto kay mo ampo, gusto mo simba. Atong unod, miya kay, bugat kayong unlan, bugat kayong habol. Di ba? Pero usahay, pag nakay, natay buhato, no, maglingaw-lingaw ra, maglag-lag ra, pete dali kawahing sa habol ug unlan oy. No? Pero usahay no sa atong unod. Kaya po magbantay ta. Dili nato daw pahimot-on or dili nato tagbawon ang atong unod nun nga tinguha, kundi pahimot-on nato ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Let us please the heart of God from self-centeredness to selflessness. From serving idols. Sa maning idols, dili lang maning katong mga kinulit, yung mga gods, kundi ang word nga idol, giisgutan ni mga false gods. Yung mga butang nga nagpuli sa posisyon nga unta ang Ginoo ra na diha. No, kung imuha ato ng cellphone, say naging gods na nato kay imbes time to pray, time to cellphone pirmi. Oh, imbes time to worship, picnic ang nauna. Daag sa beach, may gani, no? Sa lap. Ang may gani na ako diri. Naan ba ito nang invite? Naman tatoy ba? Laag ta ron. No, sakto ra gyud ganata. Kay nga naman, first Sunday of the year, gi-remind ta sa Ginoo. No, let us stop serving the gods of this world. Gagmay nga G. Kay dili na sa tinuod nga Ginoo. Dili alagaran, i-worship nato sa tinuod, og alagaran nato ang atong Ginoong Hesus nga walay lain nga mao ra gyud ang Dios, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, God 3-in-1. Kaya po just like the song, siguro board sa to nang ngunang na si Brother Joshua diri og dugay, no. Gusto lang po na ako i-remind na matago sa ani nga song, ani nga message sa song nga dapat mag-refocus ta sa unsay importante jud. Kaya mong tapad, importante. Importante. Unsa may importante, pastor?
Ingon dito sa verse 1, no? Naaman ni sa Mark, klaro man kayo ni giwali, gi-share ni Jesus. Ingon dito, makamtan ko man lahat ng yaman. Sige, Kuya Jade, sa mundo. Matupad ko man pangarap at mithin ang puso ko. Pasensya na, pagaw. Kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng husto, ay bigo pa rin, ay hungkag pa rin ang puso ko. Balikan na to kay karon pa ang lyrics, no? Unsa to? Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, matupad ko man pangarap at mithin ang puso ko. Tabangin na kanta. Kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin. May the song minister sa inyong mga kasing-kasing puso ko. Tara ang chorus. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Hallelujah. Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luha kinang nito, ikaw ang nais ko, ang tanging yaman ko, Panginoon. Again, higit sa yaman, higit sa yaman ng mundo. Remind yourself. Kinang ito, yes Lord, ikaw ang nais ko, tanging nais ko, tanging yaman ko, Panginoon. The Spirit of God is here. God is moving in our lives, no? Gusto po ang Ginoo nga ma-remind ta sa unsay pinaka-importante. Walay problema nga maningkamot. Walay problema mag-desire ta og manindot nga butang samot na para sa kayon sa tong pamilya. Pero kung ang kapalit ay si God, let us remind ourselves, si God po ang pinakayaman. Mawala na lang, yun ang Bible, mawala na lang ang tanan butang. Ay lang ang Ginoo. What profit a man? Unsa may maangkon sa taong, unsa may maginansya sa taong maangkon niya ang tanan sa tibok kalibutan. Apan niyang maumaong malaglag. So wala po. Kaya po, today, this very morning, no, grabe naging emotional. Pero i-reminder to sa Lord sa atong mga kinabuhi. So this morning, thank you so much, boards, no? Hindi na ta maglangan. Let me share to you this message nga gi-deposit sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Nga gusto ang Ginoo nga para mas mulawom pata. Inay mo tapad mulalom. Inay mo tapad grow in intimacy with God. Unsa man na maging suod mo dot pagita karon 2026 diha sa Ginoo. So next slide kuya. The title of our sermon is about fast attitude. Now, nanay ko na, basi matingata ko sa fast attitude. Last Sunday, nagisgutag winning attitude. Karon naman, fast attitude. At 2026, head start. No? So last Sunday, we talked about winning attitude. And this Sunday naman, magisguta about sa fast attitude. Now, pag mayon ta, no, unya, ato na explain. Unsa man ang fast attitude, pastor? Kaya nang magdali-dali. Ato nang ipaabot unya nga mensahe. Ato sang una-unaon og sabot ning word nga head start.
No, inay mo kagalingon. Head Start. Oh, kabalo mo sa Head Start. Ang Head Start po, muna siya ka ng nakay advantage ba? Head Start. Kung sa lumba pa, kung ang sugod sa linya, example lang niya, dili po ni panikas, basin gisugtan ng yun sa rules. No? So example, diri ang linya sa mga kontra nimo, ikaw diri ka. Oh, unsay tawag na? Nakay Head Start. Di po ba? So sa dictionary, ang Head Start, it refers to an advantage a person or group has at the beginning of the competition. For example, example lang, ginagamit ang word nga Head Start, kana bitaw, palitan, kabaluta, mag-traffic yun sa December 2024. Tama ba? Mag-traffic ba, no? Sa grocery, traffic ba? Saan sa may buhaton para makauna ka? December 22, nangumpra na ka. Ang tawag na Head Start. Nakay pasiuna, nakay advantage. No, just like kinsa familiar sa game nga Subway Surf. Nakadula man na game sa cellphone ninyo. Siguro ang uban Temple Run. No? Tagi po ta. Tigulang na ba ta pag ingonana ang ato ang istorya? Subway Surf, di ba? Ingonana siya, ayaw sa i-play ko ya. Ayaw sa ka-excite. So, ingonana, di ba? Gigukod siya, kay nagbandalism man gud. Ayaw mag-awat ha, magbandalism. Pero muna ang storyline sa dula. Nagbandalize man gud siya. So giapas siya og naka-pink. Unsa man na naka-pink? Police. So ang objective sa game, the more nga layo ka, aya ka mabangga, the more dako kag score. Tama? Or mas dako score tong bangga na yon. Dili, gamay ra kag score ana, no? Pupay paganda, mo ba ni pagdagan, naigo na kani mga train, nabantay man ninyo ang train sa kilid. Gamay ra kag score ana. So napoy mga sapay dadiya coins. Now, to cut the story short, ang Head Start, inani ang Head Start sa dula. Ang Head Start usa ka power up, no? But pasabot pag power up, iuna ka, no? So ipakita daw nato, kuya. Wala na yung music, ha? Ako na lang. Muna Head Start. Naunsa man siya? Ning kusog siya, tanang mga obstacle, iyahang nalampasan. Kinsay ganana na sa imo ang 2026. Ganana po ka. Ano, na yung mga obstacle, pero lampasan na nato. Head Start. Dili tama og sa tawag gani og naay pagsulay bangga na yun, tumba dayon or di man siguro ko nimo love. Sige questionon pa ang Ginoo, no? Diba? Kanya pagpunta na kinsa ngano naabot mo pug ana problema ha? Ako man good. Ay ikaw raman day. Diba? Kita naman day rason nga naabot aning problema nato. So, Head Start, balik na to kaya no kay para maki-picture out sa uban. So inana ning dagan. And then, gigamit niya ang power up na Head Start. So, yun, nagkaroon siya ng advantage na nalampasan niya. So, yung nahanap po, atong desire this 2026, na bisag na ay mga problema. Dili man ginamali kaya, no? Naa kay Ginoo or wala kay Ginoo, naman yung problema. Mag-agree ba ta? Padakanay ganing problema. Sanay Ginoo, way Ginoo. Wala gyapon problema ra man gyapon. Gamay ra gyapon na sa mata sa Ginoo. Ang tao ray mo padako samot na ibis ang pamalandungan, ibis unta pulong sa Ginoo ang pamalandungan, ang gipamalandungan problema, mura gyud nag Mount Everest ng problema nga mura rag bungtod. Buntod na kagamay. No? So kaya po bisag na ay problema, gusto nato nga Lord, I pray this year magkaroon gyapon ko ng perseverance nga makalahutay. No, maging malahutayon gyapon ko. Magkaroon ko ng Head Start, Lord. O unsay mo tabang kaning word nga fast attitude. Fast attitude. So next slide kay Jade, what is fast attitude? Di na ako lang number 1, tagisgote F. Nani acronym ha, basige. Ngayon fast attitude, dali-dali. Gusto ta magkaroon ng Head Start, importante yung faithfulness sa ato mga kinabuhi mga igsuon.
Faithfulness. Ngayon mong tapad, faithful. O, dili ningon dagkog tiil, no? Faithful. Truthful dagkog ngipon. Dili na mo. Faithful, matinud-anon sa Cebuano. Di po ba? O, matinud-anon. Ingon pa ang Bible, 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2. Atong basahon, no? Para di takatulgon. 1, 2, 3, go. A person should think of us in this way, as servants of Christ and managers of the mysteries of God. In this regard, sa isumpay, itong basahon ni nga kusog. 1, 2, 3, go. It is required that managers be found. Akong pautahan na, kinsay gitugyanan sa Ginoo diri? Kinsay gisaligan sa Ginoo diri? Asay gusto sa Ginoo sa iyang mga sinaligan? Magmatinad-anon. Amen. No? Pastor, unyag na yung problema. Magmatinad-anon gyapon. Pastor, ung na yung pagsulay. Magmatinad-anon gyapon. No? Maging faithful. Kabalo naman dyan ta, faithful. Ganong maging faithful? Kay gusto ang Ginoo sa tanang gisalig niya sa atong mga kinabuhi, makaplagan ta niyang nagmatinod-anon, naging faithful. No, reminder, sa tanan ba natong saad sa Ginoo, naging faithful ba ta? Basin sa no, sa sobra ka emotional na to, lipay ka, Lord! Or sahay gani ka na nagsakit. Di ba? Kaning mga magsakit. Kaning may kusog kay manaan sa Ginoo, Lord, ayuwa lang ko, Lord. Mga lagad, dagi ko nimo. Ayuwa lang ko, Lord. Sakit yung tuhod, di nakalakaw, no? Sakit na arthritis. Lord, ayuwa lang ko, Lord. Musimba na lagi ko. Pagka ayo. Wala na nagparamdam. No? Wala po, kayo sahay, di po nato mapasangin lang ng problema nga mo abot jud nga naman usay mas dagan tag time sa Ginoo pag natay problema kaysa wala tay problema. Tama ba? Murag ning katawa ang uban sa iyang tapad. Murag, ikaw to. Grabe ka ka-prayerful pag nakay problem. Pag nakay problem, ang putong dibo ba ka? Mag-devotion ba ka? Dibo na noon. Devotion ba ka? So yun na, God wants us to be faithful to whatever promises, vows, pledges, or commitment nga atong gibungat sa Ginoo. No? Kinsay mo to, God is the God of commitment. God is the God of covenant. No? Makigsaad. Ganiya, kung nagbasa ta sa atong Bible, si God po, after nakagawas si Noah sa arka, nagkaroon sila ng covenant sa Ginoo. Ngayon ang Ginoo, dili na gyud nako lunopon ang kalibutan. Dili na ako gubo ng kalibutan, pinaagi sa paglunop. Unsay marka sa ilang pakigsaad? Naay rainbow. Diba? Sa hipon ning kalibutan, ang rainbow gihimo man og flag sa mga binayot ug mga tinumboy. Pero ang una-untaan na nga meaning, rainbow, it talks about God's covenant sa tao niya. Nga dili na niya gyud i-destroy ang kalibutan pinaagi sa pagbaha. Di ba? So grabe po. And then, did God kept His promise? Of course. Wala na po nato na sinati ng worldwide nga flood. No? Worldwide nga flood. Lisod na kayo na, no? Kay problema pagkani sa barangay, flood control. Samot na problema o magbaha na tibok kalibutan. No, kaya balikta. God wants us to be faithful and imong tapad sa imong assignment. Muto ba mo nga natay tagsa-tagsa ka assignment? Natay tagsa-tagsa gipabuhat ang Ginoo nato? No, kaya po diri sa simbahan wala jud pug sanay nga naman. Di man ta parehong tanang assignment. Pero ikaw na'y bahala inig atubang na simo sa Ginoo kung imo ba nabuhat ang imong assignment. Pero kung ang Bible mo pangutanon, God wants us to be faithful to our God-given assignment. God wants us, pastor, di man ko perfect. Di perfect. Pero, ubad sa tabang sa Ginoo, makaya ra gyud nimo na. Tama po ba? Yung mga tao nga sa una, nagduwa siyang kagalingon. Kaya ka na ko niya, karon gigamit sa Ginoo. Di ba? Kaya di ay?
Ako sa una, nagdoduhan po ko. Hindi na ko mo share. Pero giabot man noon ta diri. Oh, napastor man noon. Isa pa tong wala nang andoy, no? Mamastor, napastor noon. Oh, wala. Lahi ang plano unta nako, no? Gusto ra ko mag-pharmacist kay para lahi gito kung plano, gyud grabe gito ka tapulan. Mag-pharmacist ko kay para maawat ko ng uban, no? Amo duty ra ganahan. Isalay ra ang amon to akong sugod nga kuan bata pag kayo, no, kanang inosente pa, di inosente ba tawag kana, dautan pa kayo og panguna-una, pero giusab sa Ginoo. Imbes noon gusto ra mag-relax pharmacist ra. Di ba kay nauso ba to pharmacist, musulod lang na check up sa FDA. Oh, karon na noon na pastor na noon nga usahay maskin gabiin unay mangita nimo. Yes, Lord. Diba? Pero wala po ko nagmahay. No, nga naman, si Lord po, wala po tapasagdi. Diba? Kung sa mga panahon nga, nagtuo ka nga, unsaon ka kumabuhi, no? Kung mag-inani ko, dito po ipakita sa Ginoo ang mabutang nga wala nimo planuhi. Wala nimo gi-expect sa imong kinabuhi. Kaya po, kung gusto ta magkaroon ng head start this year, let us be faithful. Not just when things are nice and smooth, but also in difficult and dry situation. Na may sitwasyon sa tong kinabuhi nga uga kayo. No, na sitwasyon sa tong kinabuhi nga wala na lami magampo, wala lami mo duol sa Ginoo, wala lami mo basa. Pero kabalo ka kanus ka mas dapat mo basa ug maampo sa panahon nga nagbati kag inana. Sa panahon nga nakasinati kag inana. Sa panahon nga imbis ka dasig ang ningpuno sa imong kasing-kasing, ang ningpuno sa imong kasing-kasing sakit, physically, no? Gusto na kayo kumagawan, pero sabi niya akong ubo. Pare karon no? Hapit na ko duha ka semana, murag pagaw. Diba? Lahi, gino, murag, ang uban gani, nag-post na, ipanghilanta na ba ang tanan? Wala ba punta panghilante, pa yapon. Ipang flu na ba? May nana. But kidding aside, no? Naayon tayo panahon nga, dili smooth tanan. Na mapagsulay. Pero despite ana, gusto ang Ginoo nga magmatindahan ta. Sama sa kinabuhi ni Apostle Paul, who remained in the Lord despite of all the sufferings and difficulties nga iyang giagian. Ingon pa ang Bible sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8. Wala pa na ako nasulat diha, but ingon sa Bible, nakisulat diri sa among pagsangyaw kanunay kaming gipaantos. Hello. Kasi pag nagtrabaho nga, pantuson ka pirme. Pwede man mo resign. Pero si Paul, sa iyang gipili nga assignment nga buhaton sa Ginoo, unsa daw ilang pirme gagian, nagsinati daw silang pag-antos. Gipaantos apan wala gayud kami mapildi sa mga nagbato kanamo. Usahay maglibog na kami. Apan wala gayud kami kawadig paglaom. Verse 9, daghan ang nagtinguha sa paglutos kanamo. No, mga lagad. Abi sa uban pag mga lagad sa Ginoo, di ba? Ayahay tanan, no? Ganong ningalagad mo sa Ginoo? Kay gusto ko madato, bro. Gusto ko mahapsay kung kinabuhi, bro. Walay problema. Ay, murag na sayo pa nga itong nakatunan. Di ba? Ang problema, ang pagsulay, ingon pa nila, lamas na daw na sa kinabuhi. No? Pero what you do with that will be what will matter. No? Muna'y importante. So tinuod, gidagmalan nila kami, apan sa kaloy sa Ginoo buhi paghihapon kami. Grabe mapagsulay. Kani pa lang siguro, pwede na yung rason ba nga mohunong. Hello? No? Ringdol ka kay Jesus, pagkauman, pag-uli ni mo, simba, blah, 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 blah. Grabe persecution. Ngayon na Lord, sign na ni nga muundang ko. Hello, di pa na sign. Si Pablo gani, dagan kay giagian. Gibiyay, gipaantos. Basahan pag ginakuha, unsay nahitabo. Kanunay kaming nahimutang sa peligro, sa kakuyaw. Kinsay na kasinati ana. Ang life group, das
Pangpang naman, no? Dito, life group, diri langit. Ang langit, may mahulog langit. No? Or gabi, nananta sa balay, pero napas sa dalan. Nagbiyahe pa. Narabay mamato. Sa tabi daw, na namato, no? Pero salamat sa Ginoo, dili gid kamo ang naigo. Oh, inay mo tapat, salamat sa Ginoo. Oh, salamat. Di ba? Nakuyaw, nasa peligro. Pero naging rason ba nga ning hunong siya, si Pablo? Wala. Ang sa gingon diri, sa kamatayon, sa kakuyaw, sa kamatayon, pasabot, life-threatening. Kinabuhi na nila ang at stake. Sama sa nahitabo kang Jesus, aron nga pinaagi sa among kinabuhi, makita sa tanan ang kinabuhi ni Jesus. Verse 11 sa 2 Corinthians 4. Ang among kinabuhi kanunay nahimutang sa kakuyaw tungod sa among pag-alagad kang Jesus. Aron nga pinaagi nining lawas namo nga adunay kamatayon, makita sa tanan ang kinabuhi ni Jesus. Verse 12 last, busa tungod kay giwali namo si Kristo, mahimong patyon kami. No, kaya believe kay gyud, makabilib jud. Ngano man, willing nilang ibaylo ilang kinabuhi para lang ma-share ang ilang pagtuo na kay Ginoong Hesus. No? Kaya po, dili gusto ang Ginoo nga ang iyang mga anak maging weak. Luya. Nga gamay lang problema na hutdan ra gani gamay nga bugas. O, naipit lang sa pizza de peligro. Ay, sign na ni mo, undang nako. Ako, gawali ko po sa akong kagalingon na ni Ron. No? Gi-remind po ko sa Ginoo nga dili di ay, no? Pag nas panginanglan nun, nasa kakuyaw, nasa peligro, nas pag-antos, nas ka kalisod, dili na may mong rason nga dili ta magmatinud-anon sa Ginoo. Amen. Pastor, ako raman, kung bana, kung asawa, kung anak, wala pa. Then, padayon. Ngano man, ayaw ibaylo ang imong kinabuhi. No? Ang imong relasyon sa Ginoo para lang kay sundon ang pamaagi sa kalibutan. Kabalo na ta, asa ta dalon sa kalibutan, asa ta dalon sa mabuhat sa kaaway, paingon rarabagin sa kalaglagan. So kaya po, balikan nato si Paul. In fact, kung imong basa ng Bible, siya po nakaaging nalunod. Diba? Nabasa mo ang Bible sa Acts? Kuyaw kayo, happy 24 hours ba to? Or happy 24 hours? Nara siya nagsakay og troso. O plank, sa English plank, no? O kahoy ba? Dahil nagpalutaw-lutaw. No? Pagkita ka makagianam, kayo pa ta, Lord, maayo ka ka? Maayo pa kay ka, Lord. Oh, gisulay ta sa Ginoo sa atong mga kasing-kasing. Kaya po, dili babag nga nag-agitag problema, di na ta magmatinod-anon. Kay nay na kayo mo sa Bible, nga tao rapod, nga diin gipili gyapon niyang magmatindaanan sa Ginoo taliwala sa iyang giagian nga problema. That's why po pag abot sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, ingon si Paul, I have fought the good fight. I have finished the race. Kinsabay ganan makahuman. No, mahuman nimo ang tahas gihatag sa Ginoo. Ay, murag way ganahan diri. Ganahan ba ta? Amen. Then be faithful. Amen. Number 2. Ato lang ano, dali as oras oy. Number 2. After sa faithfulness, importante sa maging available. Nagitay pasiyaw sa una, no? Asa manday ka katong nagpaulan ang Ginoo kagwapo. Sakita ni mo manulti, Brad. Nakaagi pa man, naignan mo man. Asa man ka katong nagpaulan ang Ginoo ka bright. Pasimple lang ba nga panaway, no? Pagsaway. Unsay problema atong duha ka sitwasyon nga gilitok nako? Wala siya sa panahon. Oh, di ba? Asa daw ka katong gapaulan og kagwapo. So, unsay pasabot ato absent. Asa man ka to, dili ni kamo ha, basi ma-open mo. Dili sa story lang. Asa man ka nagpaulan og ka-bright. Natog. Kaya mo tapad ayog katog. Unya na sa inyong katre. So, you know what? Importante kayo maging available.
Ang saon man ang naatod kay tawag sa Ginoo. Nadungog nimo, nagpa-ministering pa, okay, tanan nga modul diri, madungog nimo yung tawag sa Ginoo. Giignan ka sa Ginoo pagkahuman. Available ka? The number you've dialed is out of coverage area. It's not available at the moment. Hello? Dapat po, pagtawagon ta sa Ginoo ang atong respond, maging available. Duha ka tao po akong gihatag. Kailan mo ni Prophet Isaiah? Si Isaiah po, naka-encounter sa Ginoo. Nakita niya ang Ginoo. No? Kung makonsayop ang tiil ra sa Ginoo mo, naa sa temple. So, dakuha sa Ginoo, no? Then, ang Ginoo nasa, no? Ang kadako sa Ginoo, nasa sa langit, no? So, and then, naipangutana diha, ingon si Lord. Then, I heard the voice of the Lord asking, sige, pangutana, who will I send? Who will go for us? Tanawa si Prophet Isaiah sa itubag. Ato daw basaw ng starting sa here. 1, 2, 3, go. Here I am, send me. Hello, pagtawgon ta sa Ginoo, the great response is to be available. This year, kung ang Ginoo mohatag provision, ask yourself, naba ka sa sentro sa lugar nga din asa ibubo sa Ginoo? Or sa lain pagpagasulti, naba ta sa kabubuton sa Ginoo? Kay ug wala ta sa kabubuton sa Ginoo, no wonder, imbis nga provision, lacking ang niabot. Nga naman, di man available, out of coverage area. Another person, ato na natong tiwason, si Apostle Paul. Diba? While nag-worship daw sila kay Lord, nagpuasa, ning hunghong, or ning storya ang balang espiritu. Ingon ng balang espiritu. Diba? Murag ka mo, no? Makigstorya po ng Ginoo, mo nang di gyud ta matulog. Storya ang Ginoo ron. Set apart for me, Barnabas and Saul. Ilain si Barnabas o si Barnabe o si Saulo, si Pablo, for the work which I have called them. Sa ilang gibuhat. Giampuan. Di ba? Gipuasan, giampuan, gipatoy lang makamot. Sa ilang respond ni Paul. Lakaw dayon. Ansay point? Available. This year, no? Kung gusto tang head start, are we willing to be available? For me, availability is a great response to God's call. You may be talented, but not available. Then you cannot do your calling gihapon. Di mo matawag di mo mabuhat imong tawag. Let me tell you a truth. There is no question in God's availability for us. Di nato pwedeng questionon, Lord, naaba ka para nako? Dili po. Ano man, perfect ang Ginoo. Di siya masayop. The only question is, are we available to God? Kaurag na makatubag, ana. Dili po dato pwede, available lang ta. Pag na si pastor. Ano man, di man ta nangalagad para sa pastor. Bisan to mag-reporting ta. Wala man ta nangalagad para natay report. Nangalagad ta dito sa Ginoo. Kaya kung malagad ta, are we available? Do we have the willingness to be present? Are we Are we willing to spend time with God and spend time doing His assignment for us? Or are we just so busy? You know what, Mike son? Magbantay ta sa pagiging busy. Next slide. If the enemy can't make you bad, sa buhaton, he will make you busy. Kung ang kaaway, di ka niya mahimong dautan, di ka niya mapabalik sa imong bisyo, sa buhaton, ay bisihon na lang para murag okay ra. Busy na kayo sa school. O sa school, una ang Ginoo sa atong syudad. O sa anong na may panahon, anong na timing mang gyud. Kanig yung kaaway, no? Timingon gyud pag naay program. Pag naay activity ang Ginoo. Oh. So, bantayan po nato.
importante maging available. Again, if the enemy can't make you bad, he will make you busy. Ang busy pa gani nga word, gibutahan pa na nila og kuan. I'm not saying nga sayop na maging busy tanan, kaya na maging panahon. Pero we need to manage our time. Time, no? Kaya, yung word nga busy sa uban, gingnan na nila, being under Satan's yoke. Kato yung busy nga dili na maayo. Pero kung busy ka, busy doing the work of God, no, nag-estudyante ka, nagtuon ka, pero at the same time, nagdala kag tao, imong classmates, imong ginadala sa Ginoo, ginashare nimo, then you're doing a good work. Nagabot sa langit, iman mo tanan si Lord, o kumusta imong math? Kumusta imong science? Okay, P6? Or P5? Kumusta imong algebra? Imong calculus? Math man na puro pastor. Say mo man yung pinaka-favorite gun, matulog. So dito maglangan. Number 3, letter S. Surrender to God. Gusto kag head start this 2026? Importante imong life po ay surrender kay God. Just like our Lord Jesus Christ, who exemplified complete surrender to God's will. Ingon siya sa Luke chapter 22 verse 42. Katong hapit na siya, mag-agi o grabing kasakit. Nag-pray siya dito sa Gethsemane. Nag-pray siya, Father, sige niya, if you are willing, tantanga ang taning kupa sa kasakitan nga akong paagian. Pero, si Jesus taniya Ginoo, nagkatawang tao. Pero Lord, not my will, but your will be done. Be done. God's will should be done. Sabi mo, si Jesus ganino, Ginoo na. Willing pa mo surrender sa iyang amahan. Kita pa ka. Inay mong tapad, ikaw pa ka. Hello? I believe God is speaking sa inyong mga kasing-kasing. A surrendered life includes 4 things. Humility, mapahinubsanon, selflessness, imbis imong kaugalingon, imo ang tagbawon, dili na, gunauna na ta sa uban, sa Ginoo. Number 3, submission. Murag diri ba, no? Yung pastor, bata, pero mamina man lagi mo, no? Di man po ako gikan good, ang wali. ang gikan sa wali, gikan man gyud ni sa Ginoo. Number 4, obedience to God. Kaya po, basagay mong Bible. Kinsa may ginagamit sa Ginoo sa Bible? Pangutan ako, kinsa. Balik, murag hinay raman ang gusto makabalo. 1, 2, 3, go. Katong mga surrendered sa Ginoo. Di ba? Si Paul, amat kay boards. Si Paul, unsa man siya? Pwede siya mo dili, pero yung surrender yung life. Si David, isa pa, si Moses. Although si Moses sa sinugdanan, medyo isitan siya, di ba? Ako, Jude Lord, why me? Sila na lang, bakit ako? Naimong Batman na. Alam mo man ang Batman? Dagang Batman o sa simbahan. Ikaw pray, ba't ako? Ikaw magwali, ba't ako? Sabi mo ng Batman. So yun ay matapad, ayaw paging Batman. Oh. Kabalo mo nga nung ikaw, kay ikaw gusto sa Ginoo. Kay gamiton ka sa Ginoo. Stop looking down on yourself. Hunong na. Importante kay ka sa mata sa Ginoo mo nang ikaw ang iyang gipili. Mo nang ikaw na diri. Dagag tao sa tanggob, sa usami, sa Bonifacio. Ikaw lagi na diri. Kay ikaw ang gipili sa Ginoo. Okay ba? Kaya po, surrender. Sa kalibutan, murag pildi, no? Pag mo surrender, pero sa Ginoo diya nagsugod ang kadaugan. Our selfish, sinful nature, usay mo ni yung hindrance nga nung dili ta makasunod sa Ginoo. Kaya unsay buhaton nato, ingon ang Bible, Luke chapter 9 verse 23 to 25.
Kita kamo na ang tiwas ug basa, pero ang unang line diha, of course, ingon diha, then he said to them all, if anyone wants to follow after me, murag karong buntaga, ang message nako, follow me, and I will make you fishers of men. No? Or, I will make you fish for men. So, sa ingon diha, if you want to follow me, hello, murag lisod kay litok, no? Let him deny self. Take up his cross daily and follow me. If dili ta surrendered, no way, Lord. Ana kita. Pero, pareha karon, no? Buntag pa kay sayo, naana mo diri. Kung usahay, murag lami na kayo, pastor. Dali, po di mong wali, pastor. Sige, tiwasan na nato ni letter T. S, surrender to God. Then this year, kanig yun, be teachable. Dili lang man diri sa church, even sa imong kinabuhi. You know what? Sometimes yung mga bad experience nato, yun yung mga greatest teachers nato eh. Samot nagma-lesson learn, yun yung mga buta, di nyo malimtan. Diba? Usay gani, sa school gani, no? Malimtan pang natap. Di lang. Ayun na, kamo na yung sumpay. Balag di matap, basta di lang. Kamo na yung sumpay ito. Yung mga bad experiences, sometimes, dili dahil malimot ha. Di kita kalimot to, itong na-slide ta, no? 10 years ago, 15 years ago, naulawan tatubaan sa tong crash. Sa tanang lugar, mas slide dito pa, Jud. Sa tanang lugar, mo flop or ma-embarrass dito pa, Jud. Kasi di ta kalimot. Pero, kung wala tayo teachable heart, bisan pag muagit tag mga inana, di ta matudluan. Kaya dapat maging teachable ta. Sige yun sa Bible. Baliktad na ako. Sige na lang, okay ra. Ingon ang Bible, Proverbs chapter 9, verse 9. Instruct the wise. Tudloi ang mga maalamon. Unsay may tabo sa mga maalamon, mas maging maalamon pa jud. Tudloi ang mga matarong. Unsay may tabo nila. Og magkat-on pagid sila pag-ayo. Diba? Pero yung mga taong buang-buang sa Bible, sa Proverbs 1, grabe Proverbs 1, no? Dugay kinahuman. Day 4 na, napata sa verse 23. Pero okay gyapon, kaya nga naman, gitudluan to dito nga, ang mga buang, silikway lang nila ang kaalam o ang kahibalo. So, inay mo tapad, di man siguro kabuang. Dili tabuang. Kaya gusto nga Ginoo magpatudlo ta. Inay mo tapad, magpatudlo. Di ba? Kung kinahanglan si pastor mo tudlo, then wala tayong mahimo, no? Si pastor, kakuman yung gipili. Dagan mo kay simbahan diri. Pero diri man mo nag-church. Diba? So, kung unsay gikan sa giwali diri sa pulpit, dili man na para sa kadaot. Para man na sa kayuhan. Kaya next slide kuya. Kay mauman na ta, dali oras oy. Ingon ang Bible, 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang tanang kasulatan inspired by God. Unsay purpose? Profitable for teaching. Nganong kinahanglan magkat-on? Tungod kay no one gets it the first time. Kung first time pa nimo, say maglisod jud. Diba? Sa side nila kuya, sa electrical, diba? Lisod po, no? First time ka. Basta bro, ano lang na. Basig mag-gimi-gimi ka diya, no? Nag-TikTok dance na ka diya, kay nahikapan mo tong bawali kapon. So, no one gets it the first time. Naabay na diri, nga naagian na niyan 2026. Masing pabali ba mo ba? 2026, next year, 2025. Wala pa, di ba? So, pareho tatanan. Even me. Even kita. Even yung mga gigamit na sa Ginoo. We need to be teachable. Nga naman, nahagyo itudlo ang Ginoo. Diba? Even sa mga difficult situations sa mga kinabuhi. Kaya po, I hope, in application, balik ra gyud ta. Fast. Sa tong fast, this 2026, continue to be faithful, available to God, live a surrendered life, and be teachable.
Kinsa ba'y ready sa 2026? Amen? No? Kana lang po. You know what? Do not do it because I said it. Do it because God wants you to do it. Gusto ang Ginoo nga inyong buhaton. No? Unsa may benefit og buhaton ninyo niya? Unsa may maako kung buhaton ninyo ni wala man. Pero kung buhaton ninyo nito kay gusto niyo obey si God, then expect greater things sa Ginoo karon 2026. Kung last year, 2025, gigamit na kag sugod sa Ginoo, the more pag yun kagamiton, the more pa ka-elevate sa Ginoo this year. Into promotions, into something nga gi-prepare sa Ginoo para sa imuhang kinabuhi. Kaya po, again, have a head start this 2026. Be faithful, available to God, live a surrendered life, and be teachable. No, siguro gamay lang balik ko na nato tong awit tong kanta no kay murag reminder jud kay tong kanta ha. That this year still Jesus. Amen. Kung 2025, Lord, in love kita sa Ginoo, Lord, this year mas tabangi ko Lord nga ma-in love pag ko. Ano man, it's God's greatest commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Sige pa, manindog ta. And let's sing this song before we pray. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, let's just focus our minds, our hearts to God, and tugutan nato nga mag-ministeryo ang Ginoo sa itong mga kasing-kasing. Hallelujah. Makamtan ko man. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Makamit ko man pangarapan, Hindi ng puso ko. kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin. May ungkal pa rin ang puso ko. Lamang inaasahan ang pangarap Kung sasapat, Panginoon. yes Lord, Panginoong Jesus, Ikaw ang yamang inaangan, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, yes Lord, Panginoong Jesus, higit sa yaman, Higit sa yaman ng mundo, higit sa luhuan, kinang ito. ikaw ang nais ko, Yes, Lord. ang tanging nais ko. Amen. Ikaw ang yaman ko. Ikaw ang yaman ko, Panginoon. Panginoon. Once again, makamtan. Makamtan ko man lahat ng yaman Sa mundo, makamit makamit ko man pangarap. Mithin ang puso ko. puso ko. Kung ako'y manlalamig. Ako'y malalamig sa'yo Yes, Lord. At malalayo ng gusto. Ay bigo pa rin. At hungkat pa rin. Ang puso mo. Kaman, ikaw ang yaman. Ikaw ang yaman. Ng mundo, higit sa luwag, inang ito. Ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman
time po, before ko mag-pray, I know God has been speaking to you. Ganiha pa lang, ang Ginoo nakikistorya sa imo ang kasing-kasing. I would like to invite you in prayer. Kung ikaw na mabutang istorya ang Ginoo sa imong kinabuhi. And I will then iduol sa Ginoo sa mga pag-ampo karon. Man, lihan nato itong mga kasing-kasing sa Lord. Let God work in our life. And nato i-grab na opportunity nga makipag-communicate sa Ginoo wherever we are standing right now. God is here. God is here. God is reminding you of what is most important. Amen. Lord, listen to the prayers of your people. Lord, pasaylo mi if na mga times napalayo mi, we have drifted away, we got distracted. Na-distract me, Lord, sa type dapat o pinaka-importante. Lord, help us to have that eternity mindset. To focus on what is important, and that is you, Lord Jesus Christ, our God. You said your word, Lord, what profit a man if he gains the whole world but lose his own soul. Eh, Lord, among prayer, help us to get back on track. Lord, kung na-drift me away, help us to get back on track. Mabalik mi sa saktong dalan nimo. And sa mga naa na nagsubay sa saktong dalan, Lord, help us to have the strength to carry on. Na makapadayon, Ginoo, sa saktong dalan. Lord, kung na may mga dagkong magi-agi ang problema, Lord, we believe that you are far more greater, far more bigger than the problems we are facing right now. Aman, grab this opportunity. Kung na kayo magi ang problema, i-surrender ni sa tilan sa Ginoo. Ask for God's help. Enough na po yung personal hassle na to. Hassle, hard, sariling paningkamot. This time, lift up your prayers to God. Ask God, Lord, help me. Ikaw po ang nasayod sa imuhang personal nga panginahanglanon. Personal struggles. Personal trials sa imong life. Hallelujah. Lord, listen to the prayers of your people. Lord, I agree to their prayer, especially those who are according to your will. Lord, let it be done in their life. Bless mo po ang bawat pamilya, bawat nanay, tatay, mga anak, mga batanon, young professionals, children, na nadiri karon. Sa mabutang gisaling ni mo namo, Lord, tabangi nga magmalampuson, magmaswagon mi, ug ikaw magapanalipod po namo, Lord. Walay buhat sa kaaway, magmalampuson sa mga kinabuhi. Padayon ka namo giisa, padayon ka namo giila, nga pinakataas, Diyos manluluwa sa among mga kinabuhi. Ikaw po ang padayon, Lord, magauban. Lord, whatever pain and hurt, ana ang matagusa, comfort them. Kung na may mga matagusa namo, we are in a stressful situation right now. Lord, help us not succumb to depression and worry. But Lord, help us to have peace. Peace that passeth all understanding. Peace and hope, O God, in our lives. That Lord, there is still a chance, a hope, Lord, of greater tomorrow. A wonderful future, a brighter future, Lord, sa among mga kinabuhi. Because we are with you. And Lord, you send your word, you will never leave us nor forsake us. Kaya Lord, among mapagampo, strengthen your people, bless your people, O God. May the love of the Father and the fellowship and the blessing of the Son and the fellowship of the Holy Spirit be upon your people, Lord. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. This time po, ato po buhaton ang pinakauna po natong Holy Communion. Sige po, makapalingkod sa ang matagusa before tamo adto. Kayo ato sa po invite ang tanang mga mag-serve. Pwede po mumuanhin diri. Siguro di naman ibag-o sa ato. But ato ning ginahimo
of course, to remember o sa gibuhat sa Ginoo para sa tumakinabuhi. Amen po? Amen. So, again, dili unta ngayan nga hatagan sa Ginoo sa iyang kinabuhi, pero gibuhat sa Ginoo tungod kay gigugmata sa Ginoo. That's why sa atong pagpartake niini unta magkaroon po ta ng kasing-kasing ang pasalamaton. Lord, salamat jud kayo nga giluwas mi nimo. Kaya akong gi-invite ang mga tatay ug tanan mag-serve nga arita diri para sa pag-ampo. Dunganan lang po nato ni sa pagkaon ug pag-inom. So, let us pray. Father God in heaven, salamat kay Lord sa opportunity naman nga maka-break bread and makabuhat aning Holy Communion, Lord. Lord, truly, oh God, kung wala nimo may luwasa, kawang lamang po ning tanan. Kaya Lord, salamat kayo that you loved us so much and you gave your one and only Son, Lord Jesus Christ, not to have vacation or to enjoy the wonders of this world nga imong gihimo, but Lord, to offer your life, Lord Jesus Christ, para ako nang silot sa mamasala. O imbis nga kamatayon ang para namo, Lord, gitagaan mi nimong kinabuhing walay katapusan. Kaya Lord, sa among paghimo nini, tuguting nga ikaw po ang mahimaya. Ikaw po ang mapasidunggan. Sa pangalan Ginoong Hesus, Amen o Amen. Sige po. Ang cross sa Kalbaryo, ang handumanan sa dako, nga gugma mo, ipasan mong tanan, akong salag kapakyasan. Nagmadaugon ka, kay gibayran mo ako, gawas mo na, kamatayon way gaho, angayan kang simbaho. Yes, Lord, you are worthy, O God, to be worshipped. And salamat, Lord, sa game mo. Come on, let us all stand as we pray. Taas po nato yung ostia na nagsimbolo sa lawas ni Ginoong Hesus, nagisakit, gisumat-sumaran, mag-ampo ta. Mao kini ang gitudlo kanako sa Ginoo o gitudlo ko usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus niadtong gabi nga gibudian siya, mikuha og pan o guman niya pasalamati sa Dios, gipikas-pikas niya kini og miingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanamo. Lord, thank you so much, God, for your body that that have suffered, Lord, para po kami makasasala, makabato ng bagong kinabuhi. Kung mapagampo, Lord, sa among mga kasing-kasing, padayon mag-awas ang kasing-kasing ang mapasalamaton. O Lord, among prayer, nga tanang maayong butang imong gibuhat namo, Lord, dito sa cross, madawatan sa imong mga anak. Forgive us, Lord, for all our sins and trespasses. And let it be ka po ma-please sa among paghimo anay. Lord, thank you so much, God. In Jesus' name, Amen. Taas mo nato yung juice. Mag-pray ta. Pagkahuman nila og kaon sa pan, gikuha niya ang kupa. Nga dunay ilim nun og ipasalamatan usab niya kini og mingon. Kini nga ilim nun mao ang bag-ong kasabutan nga paglig-on pinaagi sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa matag kaon ninyo niining pan og inom niining ilim nun, gimantala ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Lord, you've said in your word, without shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. And Lord, salamat kayo nga wala nimo gihikaw imo ang hamiling nga dugo, nga mo'y naguga sa amon, Lord, sa among mga sala. Thank you, God, Lord. I pray, tanan pong benefits of the cross that you did for us, among gi-claim, God, in Jesus' name. Be glorified, God, be magnified. Sa pangalan ng Ginoong Hesus. Amen. O Amen.
Sige po, malingkod ta para sa atong tithes and offering. Praise the Lord. Tagaan na itong kusog ng palakpak ang Ginoo maigsoon. Praise God. Kinsa ba'y na-bless sa mensahe sa pulong sa Ginoo? Amen. Praise the Lord. So naata po karon mga igsoon sa portion sa tuang tithes and offering. And no, karon dayon mismo atong i-apply ang message ng Lord karong kabuntagon. Unsa gitong fast attitude? F stands for faithfulness or maging faithful sa Ginoo. A stands for available. Fast din no. S stands for surrendered to God. T stands for teachable. And I believe mga igsoon, gusto ni Lord nga magkaroon ta ng head start sa atong pagkinabuhi this year. And nindot ni siyang i-apply sa atong finances. No, wala may first time nato diri kitang tanan. Kabalo na ta sa prinsipyo sa pag-uli sa ikapulo o paghalad. And God wants us to be faithful. No? And syempre, wala po tag ipugos sa Ginoo nga ihatag ang kung wala tag ipugos sa Ginoo ihatag ang wala ka. Kung dili ang gusto ihatag sa Ginoo sa imo kung unsay available nimo. No, ang 10% sa imong income and at the same time, no, sa offering kung unsay gi-convict sa Ginoo sa imong heart nga ingon pa ang pulong sa Ginoo, give with a cheerful heart, no? And then surrender to God. No, I know nga ang pag-uli, ang paghatag is hagit ni sa ato ang pagsunod sa Ginoo. Kay kung buto no na daghan tang pwedeng mahimo ana, no? Pero if we surrender to God, igsoon, dili ta pakyason sa Ginoo. Last na lang nga akong ibilin nga mensahe, no? Kasabay kailaman ta ni Abraham, no? No, si Abraham and si Sarah, sila ang isaaran sa Ginoo nga magkaroon ng daghang kaliwat. Pero kung buto na naon si Abraham and Sarah is gulang na kaayo sila. Gani si Sarah pagkadungog niya sa saad sa Ginoo, unsay nahitabo ni Sarah? Mingkatawa. Okay. Ikaw kuno, 80 o 90 na imong edad, sa aran kas Ginoo nga magkaanak ka. Di ba ka makapanguros ano? Di ba ka makapanukto ka na simba ko palayo? No? Sa aran kas Ginoo ginana. No? Pero ingon ang Ginoo, He took him outside and said, "Look at the sky and count the stars. If indeed you can count them." Then he said to him, "So shall your offspring be." Ingon ang Ginoo kang Abraham, lantawa ang mga bituon sa langit kung maihap ba nimo. Di ba di man nimo maihap? Inana sa ang imuhang mga kaliwat dili nimo maihap. Grabe to nga saad sa Ginoo kay wala dili sila makaanak, no? Wala na sila capability magkaanak. Pero gisaaran sila sa Ginoo dili lang isa ka anak kundi daghan nga kaliwat. Now, here comes the time nga nagkaroon ng anak gyud si Abraham ug si Sarah. Unsay pangalan silang anak? Si Isaac. And here comes the time, ingon diri in Genesis 22 verse 1, sometime later, God tested Abraham. Gisulayan sa Ginoo si Abraham. Gisulayan, tama. He said to Abraham, unsay ingon ni sa Ginoo ka Abraham, ingon siya ang Ginoo, Abraham. Unsay in Genesis 22 verse 1, gisulayan sa Ginoo si Abraham, giingnan sa Ginoo si Abraham, dala si Isaac ngadto sa bukid aron halad, no? And sa unang panahon, pag mayingon kang halad, ihawon, sunugon. No, imagine nimo kay isa-isa nimong anak nga mo'y maghatag nimog daghang kaliwat. No? Mo kuhaon sa Ginoo, pangayoon sa Ginoo. Sahay, inana po, di ba? Hagit kayo ang paghalad. Lord, kay mao na lang nako ning kwarta. Lord, mao na pangpalit na mog bugas og sudan unya, Lord, paabot na pug ko og 15. Di ba? Pero unsay gihimo ni Abraham, gituman niya ang pulong sa Ginoo, gituman niyang sugo sa Ginoo. And ingon dayon ang ingon ang anghel sa Dios in verse 16, ingon dito, but the angel of the Lord called out to him from heaven, "Abraham, Abraham, here I am." He replied, "Do not lay a hand on the boy." Ayaw dapati imong anak, no? He said,
Do not do anything to him. Now I know that you fear God. Usahay niya ang kaning paghalad, ginasukdan tas Ginoo kung asa gyud ay nakabutang ang atong kahadlok. Kung nahadlok batang mawad-an og Ginoo or mahadlok tang mawad-an og kwarta. No, na yung mga tao nga okay ra mawala ang Ginoo basta di lang mawad-an og kwarta. No? Pero kita nga mga anak sa Ginoo, bahalang mawad-an og kwarta basta naay Ginoo. Amen. Kaya nga naman, God is the source of all blessing, favor. Amen. No, ingon in Psalms chapter 1, New Year, first day, January 1, nga message sa Ginoo sa kuha. Diba, bulahan ang tao nga walang naglakaw sa dalan sa dautan, kundi nagkalipay sa pulong sa Ginoo. Then ingon dito, sama siya sa punuan nga gitanom, daplin sa suba. Ang tanom nga daplin sa suba, mga laya, dili. Dili, kay dool siya sa source. Dool siya sa tubig. And kita nga mga nagtuman sa pulong sa Ginoo, bahitungod sa pag-uli sa ikapulo, paghalad, atong ginaposisyon ng atong mga kinabuhi dool sa source sa panalangin, which is ang Ginoo. Amen ba? Nga karong kabuntagon, ako mo gihagit, ayo kahadlok mawad-an kag financial, igsuon, ay kahadlok ang sandihang mawala ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pero pag mawad-an kag finances, pero dool kas Ginoo, ay kahadlok kay naiipuli. Let's go back to the story of Abraham, no? Tungod kay nakita sa Ginoo nga di hadlok mawad-an si Abraham og panalangin, no? Kung sa gihimo sa Ginoo, dili lang kay si Isaac ang yatag kang Abraham, kun dili gitagaan siya og daghang kaliwat. Dili lang daghang kaliwat, kun dili kaliwat nga bantugan. And makita nimo until this time, makita nimo ang nasod sa Israel nga taliwala sa daghang mga kontra ni isang beses dili nimo makita nga luoy kaayo. Diba? Sa diyang gigera sa Russia ang Ukraine, luoy kang Ukraine. Nabalo pangita og kaalyansa aron mapili nilang Russia. Pero ang Israel sa diyang gigera no sa daghan kayong Arab countries, wala na pildi kay nga naman saad na sa Ginoo many years back, no? In the Old Testament nga ang Ginoo magpanalipod sa Israel. Kaya nga naman, during the time of Abraham, wala gikahadlok ni Abraham nga mawad-an siya anak. Kaya gipanalanginan siya. I believe kita, once we obey the word of God, igsuon, panalanginan ka sa Ginoo sa takna nga panahon, o kana nga panalangin, dili ginabawala sa imuha. Amen? Let's be excited as we give our tithes and offering. Amen? Let's bow down our head. Let's close our eyes. Ginoo, salamat kanini nga kabuntagon. Salamat, Lord, sa pulong imong gipaambit kanamo karong kabuntagon. Salamat sa imong pagkamatinud-anon, Ginoo. Lord, aniya kami in this portion of returning our tithes and giving back our offerings, Lord. Lord, amo ning buhaton dili tungod kay aron panalanginan minimo, kung dili amo ning buhaton tungod kay Lord kani mga butanga kwarta lang, ug dili nimo oy source sa panalangin kung dili ikaw Dios. Yeah, Lord, we will do this in honor, Lord God, of your greatness and faithfulness sa amo mga kinabuhi. Yeah, God, dawata nga amo mga halad ug ikapo isip nga pagpasalamat ug pagpasidungog sa imong kamaayo sa amo mga kinabuhi. Salamat o Dios, imo tanang dungog, himaya ug pagsalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So again, ang sa akong left side, ang atong tithes and offerings, sa right side, ang para sa ato ang anniversary. Pwede na tang maghalad, igsoon. Praise God. So, anata karon sa portion sa itong mga announcement or pahinomdom mga igsoon. Unang-una, padahin gyapon, napatay second service unya, magsugod at 10 a.m. So, kung natay mga kaila or members pamilya nga gusto pa ginato nga masinati nila ang nasinati po nato nga na sa Ginoo. Ato sila imbitaron niyang alas 10, no? Ato ang second service. And then,
Next is padayon gihapon nato ang Night of Power every Friday at 7 p.m. No? Ako mong gihagit no matag usa nga mag-involve, take part taigson tungod kay atong Night of Power karon natay mga kausaban nga ginahimo and kaning mga kausaban nindot kaayo kay ngano mas matutukan ang matang network no madasig matuduan o mapakalayuhan pa aron nga magmalaho tayon sa pagsunod pag kinabuhi nga na sa Ginoo. So next announcement. As of the moment, wala pa gihapon tay life development training. No, sa base atong announcement sa Friday, ang tentative is end of the week of January ang atuang Night of Power. Kay next Sunday is atuang anniversary man and next Sunday pa gyud is kick-off sa KKB SCOM. So ang life development training mag-resume last Sunday of the month of January. Next nga announcement, maigsoon, gahapon lang nahitabo ang pinakaunang morning prayer for the year 2026. Palakpakan nato ang Ginoo. Praise the Lord. No? Praise God. Kaya amo mong gi-encourage nga maging kabahin ta ani nga mga buluhaton kay ingon pa ang usa ka panultihon, prayer is the backbone of the church. No, we believe nga kaning nga simbahan na naghan dili lang tungod kay maayo ang pastor o maayo ang mga leaders and workers but naghan nga simbahan tungod kay ang matag usa mainampuon, no? Na pag-ampo sa Biyernes, na pag-ampo kada unang Sabado sa bulan. Next nga announcement, padayon ta sa tumakanya-kanyang life groups. No, we encourage everyone nga mag-take part, mag-involve in a life group. And last nga announcement paigsoon, next week atong ipahigayon ang ato ang 4th year anniversary. Palakpakan nato ang Ginoo. Praise the Lord. Praise God. No? So, ilisa na nato na dili na generosity abounds. Okay, praise God. So, next week maigsoon natay gihimo nga mga changes sa atong anniversary. Nausab na yung mga gagming kausaban pero wala nausab ang atong pag-celebrate sa kaayo o pagkamatinud-anon sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. No? Ang kaning nga mga changes, unang-unang hinungdan pud ani is gitan-aw pud ani ang availability una sa finances sa atong simbahan. Same time, availability pud sa venue. So, ang naplanuhan una is katuuntang sa Function Hall 1, ang naitabo, fully booked na. So, and sa uban pa nga mga venue, na yung mga venue available pero medyo dako-dako gid og bayad. So, ang naitabo maigsoon, atuang anniversary ipahigayon nato diri na sa atuang worship center, diri sa atuang simbahan. No, so walay first service or second service ang mahitabo. Joint fellowship ang first ug second service mag-start at 8 a.m. So possibly mahuman alas 10. And then ang mahitabo ana igsoon, instead nga magrenta og venue, ang mahitabo nagrenta og resort para may ipahigayon sa atuang Christmas party. Praise the Lord. Palakpakan natong Ginoo. No, dili man gibutang sa Bible ang December 25 Christmas. So pwede tayo pili og pizza. Basta kay para kay Jesus. Amen? So, again, ang simba mag-start at 8 a.m. No? So, basi na yung manri og alas 7. Alas 7 midya. No? Or 7:45, okay na gihapon. So, manguli 10 and then ang venue available na siya by 11 a.m. No? Na-book na nako kagabi. So, ang ato ang Christmas party, no, i-held dito sa Sinagtala Resort. Diadto gihapon, no? So, reminder lang katong sa mga atong exchange gift, no? Hinihini na natong putos, no? Kay basin niya na imuhilak kay nihatag siya regalo pero wa siya nadawat. Or ikuha na lang to be followed, papel na lang, no? And then regarding sa food no, I think ang nasabutan is share. Magbaluntag para tuwa, pakapinan na to gamay share sa kadaghanan. Amen. So wala ni but-anay ha. Kung basin mahadlok mo kay mora ni inyong dala. Anything nga kaya ninyong madala.
pakapini lang dayon gamay. Imong sudan akong kanon. So praise the Lord. So katulang manindog ta ato'y balik ang dungog himaya sa atong buhi nga Dios. Atong ipatas tong kamot mga igsoon, ug before ta mong uli ato sang pasalamatan. Pasidunggan atong buhi nga Dios. Dumugog himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan o Dios kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga walay katapusan. O Dios, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Takos kang naigunog, simbahunog, halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Takos kang naigunog, simbahunog, halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Sige, magampo ta. Yes, Father God in heaven, Lord, salamat sa kalampusan sa pumpanimbahan, Lord. Salamat, Lord, sa imong pulong ipaabot diri kanamo, Lord, na katumpulong nga amo tong ikinabuhi sa tagsa-tagsa na mong kinabuhi, Lord. Lord, I pray, Lord, sa nagdala sa imong pulong, ikaw mag-bless, Lord, ikaw mag-hatag wisdom ug knowledge, Lord. Si Pastor Ken ug uban sa iyang pamilya na si Sister Apple ug si iyang anak na si Baby Rebe, Lord. Salamat, Lord, sa iyong pulong na gipaabot ka namo, amo tong itisok sa kasing-kasing kunahuna na amo tong may kinubuhi o madala sa among tagsa-tagsa panimay, Lord. Lord, I pray, Lord, sa pagpanguli namo, hawani ang dalan na safe ang pag-abot sa among temporary sa among panimalay, Lord. Salamat, Lord, akong isalig kanimo ang sa pagpanguli namo, Lord, uban nimi, Lord, na safety ang among pag-abot, Lord. Salamat, Lord, in Jesus' name I pray. Amen. Amen. God bless everyone and see you next Sunday.